Okay, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa labas ng hotel namin at ito na nga no. Magre-react po tayo dito sa press briefing nitong si Auntie Claire Castro. Kasi marami ang nakaabang sa opinion ng Malacanang patungkol po sa nangyaring pagsibak ni Diwata Torre. Ayan nga, nandyan yung aking best friend na si Jose. Ayan, nasa gilid na naman. Sabi ko, sa side ka lang kasi para hindi awkward na nagvo-vlog ako dito at maraming taong na nag-standby rin dyan sa likod namin eh. So, heto na nga, no? Pag-usapan natin bakit sinibak si Torre, pag-usapan natin at bakit usap-usapan na merong kapalit na posisyon sa pagsibak ni Torre at ito ba'y tatanggapin ni Torre at sinagot rin ni Auntie Claire Castro yung patungkol sa mga flood control projects. Lahat ng ito ay patungkol sa press briefing ni Auntie Claire Castro at marami tayong ibabanat dito kay Claire Castro kasi po binabanatan na naman niya itong mga anak ni former President Duterte na nandun ngayon sa The Hague. Inggit siya eh. For example, na itong si Basti Duterte, mayor ng Davao, na syempre namimiss naman ni Tatay Digong yung kanyang mga anak, so may dahilan kung nandoon si Basti Duterte. So bakit mo pag-initan yan? Kahit government official yan, no? Effective yan sila sa kanilang mga trabaho. Kasi may na-assign na yan ng mga secretaries doon na gumagawa ng kanilang mga trabaho. Like for VP Sara, na kinakaskade na niya yung mga gawain sa Office of the Vice President, di ba? Bakit ikaw, Claire Castro, ang nega mo kasi. Okay, so panoorin natin itong press ni Auntie Claire Castro patungkol po kay Torre ito ha. Halos lahat ng mga comment ng mga tanong ng media Torre na lahat. So pero bago ang lahat, bago natin yan papanoorin itong bago natin panoorin itong sagot ng Malacanang, no? Help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan at sa realidad ngayon sa mga nangyayari ngayon sa lipunan natin. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, narinig niyo ba yun? And sa mga ngayon lang nakapanood sa ating vlog, at kung first time nyo dito sa aking channel sa Donmar TV, consider na i-subscribe itong ating channel kasi libre lang ang mag-subscribe walang bayad yan. And updated ka pa sa mga balita natin at sa mga reaction natin at sa opinion natin, okay? So sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan yung aking yung aking best friend nandito sa gilid ko. Mag-shoutout ka muna, Jose. Yo, shoutout sa mga taong bayan dyan. Good luck. Kasi Good luck sa mga nainitan. Kasi po may plano po siya na mag-vlog eh. Hindi ito vlogger hindi ito vlogger pero gusto ko, sabi ko, magaling ito sa argumento eh. Kaya sabi ko, gumawa ka ng YouTube channel, tutulungan kita kasi mag-discuss tayo ng topic sa politika. Kasi mahilig rin ito sa mga current events ng politics eh. Okay, so having said that, let's start with our main topic for today. Auntie Claire Castro nag-react na sa pagsibak nitong si General Torre. Heto, panoorin natin ha. Auntie Claire Castro, pasok. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer.
Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy. Intro update pa ito ni Claire Castro ha. Mamaya may question and answer ito. Abang-abang lang kayo ha kasi meron itong question and answer with the media. Okay? Play natin. Ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taumbayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. It might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Please be reminded that only one follow-up question is allowed. Thank you. Para po sa unang katanungan, Ms. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging. Okay, sinabi dito na-mention dito ni Auntie Claire Castro na na-understand naman ni Torre ang sitwasyon. Na-understand naman ni Torre na pinalitan siya. Claire Castro, pinangunahan mo si Torre. Hindi pa nga nakapagsalita si Torre pero parang sinabi mo na, inassume mo na. Yan ang hirap sa iyo, Auntie Claire Castro. No? Kasi ako, duda ako rito, one of these days, ako I might be wrong, I might be correct with my opinion, pero one of these days, itong si Torre, ano ito? Tatahol rin ito sa mga nangyayari. Kasi ako personal belief ko, sa tingin ko merong nangyari. Noong una, yung si Nartates, di ba? Na di umano, sabi nila, na hindi pala naging maganda ang relasyon nitong si Torre at si Nartates. At balita ko, may ginawa itong si Torre na parang nilipat niya itong si Nartates, no? Nilipat niya
na walang paalam sa kanyang boss, which is itong si John Vic Remulla, na ang karapat-dapat pala doon ay humingi ng permeso itong si Torre kay John Vic Remulla, at si John Vic Remulla naman ay ipaalam niya sa Pangulo. Ngunit hindi yun nangyari. So, yun rin ang usap-usapan na medyo sablay yung ginawa ni Torre. Parang it's an unwritten rule, no? Na para bang delikadesa lang, Torre. Which is, sabi nga nila, yumayabang na si Torre, di ba? So, hindi yun karapat. Ang ending, tingnan nyo sa ginawa ni Torre, yung nililipat, yung taong nilipat niya, yun na ngayon ang nakaposisyon sa kanya. Ang bilis ng karma, no? Ayan, patuloy tayo. Play. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang. But quick follow-up, is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at Tinanong ng media kung meron bang nakaabang na posisyon kay Torre. Anong sagot ni Claire Castro? I-announce lang namin kung bla 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 bla. Sa nakikita ko dito, unsure si Auntie Claire Castro. Sa tingin ko, itong si Auntie Claire Castro ay ano ito parang yan ang trabaho niya ngayon. No, parang siya yung tighilot ng mga problema ng administrasyon. Kumbaga, there is really something wrong with the administration. Siguro duda ko lang sinabi ni Bongbong Marcos, Auntie Claire Castro, ikaw nang bahala sa mga issues na magmukhang tuwid pa rin yung administrasyon. Kasi sa tingin ko, malabo Malabo na ang relasyon na ito si Torre and the administration. Pero parang minukha pa rin nilang professional yung pagtanggal nila kay Torre. Hindi. Lalabas at lalabas rin ang katotohanan dyan. Kasi bakit ko nasabi ito si Torre ginamit lang nila. Alam naman natin itong administrasyong Marcos manggagamit itong administrasyon na ito. Kung ginamit nila si Torre, totoo yan. Why? Ginamit nga nila Vice President Sara Duterte. Yung si VP Sara ay siya yung dahilang nanalo sila. Without VP Sara, hindi ba nanalo si BBM? Tatalunin siya kay Robredo. Imagine, si VP Sara nga, trinahidor nila. How much more si Torre? Di ba? Yun ang analysis ko. Ang mga loyalista dito magagalit sa akin. Masasaktan kayo dito kapag marinig nyo ako dito sa sasabihin ko. I-real talk ko kayo. Yung amo nyong bangag, talagang wala na yan. Mangga yan to the fullest, to the highest. Kung meron pang highest sa highest test pang lahat ng lahat, highest, yun na yun. Kasi itong pamilyang Marcos na ito, kaya nila i-manipulate lahat. Kung sa ngayon ay ikaw ay magagamit nila, at mapakinabangan ka nila, okay ka. Pero sa panahon na wala ka ng ambag sa kanila at sa tingin nila threat ka, goodbye ka sa kanila. Look at what happened to Torre now. They see Torre as a threat. Ikaw ba naman mag-asta na parang presidente? Bakit ko ito pahintulutan na ganyan? Baka one of these days, no? Pinalaki mo yung alaga mong monster, di ba?
Yun lang sa akin. Sabihin nyo na mali ako sa analysis ko. Ha? Maraming beses na akong nagva-vlog dito na always kong sinabi sa inyo na ganitong posibleng mangyari. Naging totoo. Okay? Itong pinakikinggan nyo ngayon na si Auntie Claire Castro, huwag nyong lahatin na tama ang kanyang sinabi. Kasi ang trabaho niya, no, tapakan ang mga butas ng administrasyon. Okay? Kung sabihin mo, Auntie Claire Castro, na naiintindihan ni Torre ang pagsibak sa kanya, bla 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 bla, pinangunahan mo si Torre eh. Pabalikan ka na naman. May i-edit na naman na video itong sisabihin mo. Tapos sasabihin ni Torre, mapahiya ka na naman. Look at what happened when you say na si Duterte ay sinabi raw ni Duterte na gawing 7 pesos per kilo ang bigas. Yun pala, mababawasan ng 7 pesos per kilo. Hindi gawing 7 pesos, kundi mababawasan ng 7 pesos. Fake news ka, Auntie Claire Castro. Kung hindi ka man fake news, ubob ka talaga. Di ba? Patuloy tayo. Nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po, Yusek. Thank you. Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Bloc na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang Sabi yan niya, on the record, napakagaling raw ni Torre. Siya ang may sabi niya na. Tatandaan natin yung sinabi niya. Kasi one of these days ilalaglag rin niya si Torre. Okay? Magaling raw si Torre, magaling raw. Pero saang lupalop ng mundo ang isang magaling na sinabi nyo, nilaglag nyo rin. Sinibak nyo rin. 'Di ba? Kabobohan yan, Claire. Huwag mong sabihin magaling. Kasi kung magaling yan, nananatili sana yan sa pwesto yan ngayon. Di ba? Huwag niyong lokohin ang taong bayan, Claire. magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Bloc. Thank you. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, good morning po. Si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon. Tingnan nyo ha kung paano niya babanatan si Baste Duterte dito. Arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po, Nasaan po siya ngayon? nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Pasimple lang, di ba? Ang korne pa ng banat niya. Ha? Sino? Si Baste Duterte, mayor ng Davao. Nasaan siya ngayon? Sa Dahig. Parang pina-emphasize niya na wala sa Davao si Baste Duterte. Hindi raw nagtatrabaho. Utot mo, Claire Castro. Sige nga, baliktarin natin ang sitwasyon. Yung tatay mo, ikukulong natin, Claire. Tingnan natin kung hindi ka pabalik-balik doon sa Dahig. Ganun lang kasimple ang argumento ko. No? Tatay nila yun. Huwag kang ubob, Claire. Ang ubob mo talaga. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Thank you po. Next is Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved
dito sa flood control project sa anomaly, para makapag-request na rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga... Okay, breaking news pala ha. Hindi ko lang nabanggit ito because Auntie Claire Castro is talking about contractors and the flood control projects. Breaking news, sa Negros Oriental, meron isang contractor na binaril patay. Okay? Iko-confirm ko muna kung saang lugar ng Negros Oriental yun ha. Pero contractor raw yun, di umano, binaril. Sabi ko sa inyo, no? Itong flood control projects na ito na involved ang mga contractors, parang kagaya rin ito ng war on drugs ni Tatay Digong, no? Sila rin yun ng naglaglaga na ngayon. Patuloy. mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Follow up po, Sir Ivan Mayrina, GMA. Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. Dito ako hindi believe sa Malacanang eh. Bakit DPWH ang uunahin yung imbestigahan? Alam ko, merong sangkot dyan sa mga DPWH. Pero unahin nyo muna, for Christ's sake, unahin nyo muna ang mga congressman. Sabi ni Greco Bilica, ang may control ng budget na yan, once given na yung budget na yan sa flood control, sila yung maka-control at maka-manipulate doon sa budget na yan. Sila ang may alam kung paano ang proseso sa, for example, isang kongresista, ibibigay niya yan ha. Ibibigay niya lahat. Like for example, merong 50 billion worth of flood control project. Sasabihin niya sa contractor, heto yung 50 billion. Ikaw na yung bahala dyan ha. Basta, kasi may bagman yan eh. Ikaw na yung bahala dyan. Basta 70% of the 70% of this project, this budget project, babalik ito sa akin. Yung 30%, ikaw na yung bahala dyan. Kasi magbibigay pa si contractor sa district engineers, sa COA, kung sinong kasabwat dyan. No? So, more or less, ang malilinis sa congressman, around mga 60% sa 50 billion. Kasi, may nakikinig ako sa mga sinasabi ni Greco Bilica, siya ang may sabi niyan. Tapos yung 10%, no? Kasi 60 yung nasa yung 10%, yun na yun kung sinong pwedeng bigyan para hindi mag-whistleblow. 'Di ba? Patuloy. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko, kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po kaya to? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo
sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this? Ang sumagot kasi sablay naman yung sagot ni Auntie Claire eh. Yang mga statement ni Bongbong Marcos na I'm getting angry, pa-effect lang yun. Para magmukha siyang biktima rin dito sa flood control na iyan. We don't care kung angry ka, Bongbong Marcos. Ang care po namin is paano mo ito masusolusyonan. Okay? At wag puro Claire Castro at Bongbong Marcos, wag puro dakdak ng mga bibig ninyo. Gawin nyo. No? I-mention nyo na yung mga kongresista, kung sino yung mga sangkot at ikulong ninyo. Wag puro dakdak, puro kayo dakdak eh. Puros kayo drama dyan sa Malacanang. Ang dami yung drama. Sa totoo lang. Ang dami yung drama na tagapagtanggol kayo ng taong bayan. Utot nyo. Drama pa. Wala nga kayong mapangalan ng isang congressman eh. Anger. Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Thank you. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up, Alexis Romero. USEC, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering ang sabi ninyo, each agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and it will not be partisan? Definitely. Salamat po. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na lamang po natin. Pero so, as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as Secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH sole responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. On another topic lang po. Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview po siya and sinabi niya na
on another topic lang po. Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, willing ba ang Malacanang makipag-usap? It's so hypothetical right now. So, magbigay muna siya ng request. Okay. Thank you. Bettina Onite. Kasi siguro itong si Attorney Kaufman magbigay siya ng letter sa administrasyon request na tanggapin siguro si Tatay Digong, no? Pero sabi naman nila sa balita ko may bansa na tatanggapin si Tatay Digong, no, kung in case na ma-approve yung interim release. Pero duda ko diyan, no? Hindi yan tatanggapin ng Pilipinas. Sila nga ang nagpakulong kay Tatay Digong Sila nga ang naghati doon sa dahig. Tapos papayagan nila yung bansa na kukup-kup kay Tatay Digong while he is interim release, di ba? Huwag nang plastikan, per. Mas ma-appreciate ka pa ng taong bayan kapag sasabihin mo yung totoo at prangka ka. Sa bagay, plastic ka Thank you. Bettina Onite, Manila Bulletin. Morning po, Yusek. May we get the palace reaction lang po on the call of Tindig Kalikasan to also include yung mga provincial officials po ng Bulacan on the investigation of failed flood control projects sa probinsya po. Thank you. Lahat po ng kasabwat, ayon naman po sa Pangulong Marcos Jr., lahat ng kasabwat, lahat na may kinalaman at lahat na conspire sa ganitong klase mga anomalyang flood control projects, lahat po yan ay kasama sa pag-iimbestiga. Ivy Reyes, Billionario. Good morning po, Yusek. DPWH Department Order 148 amends the responsibilities of key officials and Undersecretary... Actually, sa totoo lang, itong pagputok ng issue sa flood control projects, ito yung ikakasira ng dignidad at credibility ng administrasyon. Sabi ko kahit si Bongbong Marcos ang nagpa-investigate at sabi niya sa SONA na mahiya-hiya naman kayo, bla 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 bla, hindi niya inisip na magbabakfire yan sa tatak ng kanyang administrasyon o yung ang anong tawag doon, ang brand, no, the branding of his administration. Bakit presidente ka? Bakit hindi mo yan na prevent na ganyan pala ang mangyayari sa future, especially no nung tinanggal niya ang PACC ni Duterte. Grabe yun, malaki pong budget na inalaan dyan sa PACC. Ginawa yan ni Tatay Digong to prevent corruption. Philippine Anti-Corruption Commission. Pagkaupo mo bilang presidente, tinanggal mo kaagad yung PACC? O sino ngayon ang nagbabantay sa mga korap? Wala na. 'Di ba? That's a failure ni Bongbong Marcos. So, ayan, iyak ka ng iyak ngayon. Ikasalanan mo rin 'yan. 'Di ba? Patuloy. And Undersecretary Roberto Bernardo is out of the list. Wala rin po siya sa official directory ng DPWH. Can we confirm po if he's still with the DPWH? As of now, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Thank you po. Follow-up na lang din po. Yun pong contractor sa Benguet rock netting project at rockshed project ay dating tumakbo po under Partido Federal. May comment po ba ang Palace on this? Kaalyado o hindi kaalyado, kung sila po ay kasangkot sa mga anomalyang project, paiimbestigahan din po yan. Thank you po. Tuesday New, DCBB. Lumabas po, ma'am, sa ilang
reports recently na nag-submit si Mayor Benji Magalong kay Presidente ng documents folder of some anomalous flood control projects. Ito na po ba yung sinasabi before ni Mayor Magalong na may 57 di umano na mga mambabatas yung hinihinalang sangkot dyan sa ilang mga proyekto na yan? At kung sakali, ma'am, na kay Presidente na at pinag-aaralan na yan, ipapatawag ba niya for a one-on-one meeting si Mayor Magalong para malinawan yung mga dokumento na yan? Opo, nakapag-submit po ng mga dokumento si Mayor Magalong kay Pangulo at ang Pangulo naman po ay open na makausap si Mayor Magalong kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa mga anomalyang flood control project. So, kahit sino po, lalo-lalo na po si Mayor Magalong, welcome po ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Another follow-up, ma'am. Just today, ma'am, may statement si Senador Panfilo Lacson na masakit man daw niyang sabihin pero dinescribe po niya ang DPWH as one big criminal syndicate ngayon dahil doon sa mga anomalous flood control projects. Ano po ba ang pwedeng gawin ng palasyo para yung ganitong image sa DPWH na laging nadidikdik ay mawala naman sa isip ng publiko? Opo, kaya nga po hindi nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung ano po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control project. Alam nyo, simple lang yan eh. For example, yung sa Bulacan, yung nakita nila na parang ghost project, no? Kahit isang hollow blocks, walang naitayo. Simple lang yan, Claire. Sino ang involved na congressman dyan? Sino ang involved na DPWH district engineer? Oh. Simple. Yun ang imbestigahan. Bakit kayo takot na takot? Sasabihin mo pa na takot si Bongbong Marcos na may masagasaan silang mga inosenteng tao? That's part of the investigation. Di ba? Wala ka bang masasagasaan yan na mga inosente dyan? Kasi for example, na-mention nyo, lifestyle check. Di ba? Makikita mo naman yan eh. Ang tao, pag may pera, mayabang yan. Bibili at bibili yan ng mga, mga luxury na mga gamit. Makikita mo yan. Wala tayong magbulahan. Di ba? So, kung yan po ang piniprevent ni Bongbong Marcos na wag mo nang kasi baka wag aggressive ang Malacanang kasi may masasagasaan ng mga inosenteng tao. Alam nga naman, Claire, hindi naman tayo bobo na hindi natin alam, di ba? Simple. Merong proyekto na may depekto. Walang mga bakal o ghost project. Sino ang congressman na assign dito sa proyekto na ito? Sino ang mga district engineers na assign dito? Anong DPWH ang assign nito? Sinong contractor ang assign nito? Diyan ka lang mag-ikot sa mga investigation nyo. So, anong inosenteng taong sinasabi mong masasagasaan? Protektaran mo mga congressman, daot mo administrasyon. Correct. Di ba? Sabi dito ni Jose, kasi takot kayo na yung mga kapwa nyo kaalyado dyan matatamaan. Baka may di ba? tanan ba? Mag-i-expand at mag-i-expand. Maraming madadamay. I-apply nyo yung sinabi ng Pangulo na yung matamaan. Walang kaibigan, walang kamag-anakan. Di ba? Because we are talking here people's money. Di ba? Pera ito ng taong bayan. Managot ang dapat managot. Di ba? Claire? So, why reason out na hindi ang palasyo ay careful kasi baka merong mga inosenteng
tao na masasagasaan dito. Kabubuhan yung rason na yan, clear eh. Di ba? Imagine ha, nagtataka nga ako eh, bakit itong si Bongbong Marcos, contractors lang ang kanyang binigay na mga pangalan. Wala siyang ni isang congressman, wala siyang binigay na pangalan. In the first place, kaunti lang yung nakurakot ng mga contractors, but not all ha. I'm speaking in general. Hindi naman siguro lahat ng contractors ay masama o kurakot. Meron naman talaga diyang mga matitino, pero yung mga nangungurakot na contractors, kaunti lang yun compared to this mga kongresista. Sabihin mo sa kanila, paano yan nagsisimula? Kasi yung mga contractors, hindi yan nakakapag-produce pag wala pa nang ibibigay. Oh. So, money galing sa taas, ibibigay sa contractor. Oh. Ibibigay yan sa mga Di ba? nangurakot eh. Oh. Yung mga naiwan, walang choice yung contractor, Oh, kaya oh. mahina yung... Tama yan. Papayag ka bang congressman na sa'yo yung maliit, sa contractor yung malaki? Natin 60% sa mga congressman, Oh. 40 sa contractor. Eh, ano pang maiiwan para sa mga gawain dyan? So, hindi talaga pulido. Di ba? So paano magiging quality yung proyekto na yan? Ha? Kinain ng congressman, kinain ng mga contractors, at yung presidente natin, takot pang sabihin yung mga pangalan. So sa susunod na budget hearing na naman, busog na naman sila. Kaya maganda, unahin lang yung solusyon. Oh. Kung anong gawin dyan. Dapat yung mga contractor, hindi na private sector. Dapat gobyerno na yan lahat. Yan ang, di ba yan yung topic natin kahapon? Sabi nga namin bakit kukuha pa ng mga contractors ang gobyerno kung mag-create na lang sila ng construction facilities? Sabihin mo sa kanila, ba't hindi nila gagawin yun? Bakit, Bongbong Marcos, bakit hindi nyo gagawin yun? Kasi walang kurakot. Mga mayors at mga kongresista, bakit hindi kayo gumawa ng batas na sa simula ngayon wala ng private contractors ang kukunin, kundi gobyerno na ang magpro-provide lahat? Ako nang sumagot. Kasi wala na silang makukurakot eh. Kung meron tayong kung ang gobyerno will create, yan siguro yung itatopic natin mamaya sa next vlog natin eh. Kasi kung itong gobyernong ito, kung mag-create sila ng kung mag-create sila ng sariling construction ahensya ng gobyerno, wala nang gustong tumakbong mayor at congressman. Lahat di na Kasi transparency dyan. Bro, di ba? Pag public lahat kasi, may transparency yan. Pag i-question ng itaas-taasan kung ano yung budget, dapat nyo yung mapapakita eh. Kumpara yung mga private sectors na marami talagang hidden na hindi mo pwede itanong kasi private yan eh. Isa kang gobyerno, hindi mo kayang kontrolin yan. Private yan, mas mayaman yan sa inyo. Correct. Di ba? Mas powerful pa. Kaya kung mag-gobyerno yan, mahirap. Mahirap silang kontrolado. Kung meron mang corruption, siguro 10% na lang. Di tulad ngayon, sa private, they cannot question the private. Yes, tama yun. Kasi yung private, may sarili silang proseso. Siyempre. Hindi mo yan pwedeng tanongin. Hindi mo pwedeng ma-question sila kung ganyan talaga yung presyo ng mga kagamitan nila. Kung sasabihin nila, itong renta ng aming mga dump truck is 10 million per month. Wala tayong magagawa. Kahit 1 million lang nilabas. Kahit pag yun yung ilalagay sa receipt, wala talaga. Kaya kisa sa gobyerno, gagawa sila ng batas. For example, gagawa sila ng batas na 1 million lang ang renta ng gobyerno sa dump truck. So 1 million lang talaga ang ilalabas na pera. Pero doon sa private, ang mangyayari doon is pwede nilang i-manipulate ang pricing. So yun ang Tapos wala pang makakatanong doon. Di ba? Yung tinitira nila ngayon, DPWH lang.
No. Takot silang tirahin yung mga congressman. Oh. Kasi tao rin nila yan eh. Pag yun yung titira nila, paano pag tirahin sila ng congressman, kasama ka dun, putang ina mo. Kaya nga, inisip ko nga para itong war on drugs ni Tatay Digong dati na sabi nga nila na uunahin natin yung mga big fish. Big fish. Di ba? Inuna ni Duterte yung big fish. Itong administrasyon na ito, takot sa mga big fish. Unahin yung maliliit. Di ba? Bakit nyo titirahin yung DPWH na yan? Bakit nyo titirahin yung mga contractors na yan? Madali kasi, pag meron, ginagawa kasing fall guy yung DPWH. Kasi pag yun yung tinitira, pag mawala na yung mataas dyan, madali lang palitan ng tao eh. Di ba? Gawin mo yung fall guy. Ikaw yung kurakot, ganun. Kaya nga sabi ko, kung takot pa kayo na pagbibintangan yung mga congressman, unahin nyo muna yung mga contractors. Yung mga kongresista na naging contractor rin, madami yan, di ba? Sariling hanap buhay nila, construction na. Tapos sila rin yung congressman. Yun ang unahin nyo. Kasi wala silang lusot doon eh. Di ba? Kasi yung iba dyan, gumagamit lang sila ng lisensya ng ibang contractors. Pero sila naman talaga yung nagtrabaho. Pwede din mo mahimo examples pa na ayaw rin nga lani. Amigo ba? Kilala natin na contractor. Sinabi ko na yan dito na meron akong kakilalang contractors na mga kaibigan namin. Talagang sinabi niya na merong bagman, lahat-lahat. Kaya ko lang sabihin, no? 800,000 dyan. Corruption, 200,000. Project. Pero, but, sa mata ng taong bayan, sa mata ng mga, yung mga nakasanayan na, normal lang ito because it becomes a culture and a practice here in the Philippines. But no, this is wrong. This is an incorrect practice of the Philippines. Kaya hanggang ngayon, no, bagsak pa rin ang ekonomiya natin, bagsak pa rin ang bansa natin. Okay? Ayoko na patagalin kasi umabot na tayo ng 47 minutes eh. So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga issues ngayon, no? Especially itong talking about this kabusita ng flood control. No? Maraming salamat rin dito kay Jose, no? Gagawan ko to ng YouTube channel eh. Kasi ayaw, pero ako yung nagpo-push sa kanya eh. So yan guys, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa Donmar TV. Leave your comments, babasahin natin yan at usap-usap tayo sa comment section. Please don't forget, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan at malalaman nila ang katotohanan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, consider subscribe kasi libre lang ang subscription ng YouTube mga YouTube channels. Libre yan mag-subscribe, updated pa kayo. So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Ayan. Bye. So siguro mamayang gabi mag-vlog ulit. Okay? Bye.